Inulunsad kahapon ng National Capital Region Police Office ang Uplan Bantay Kalusugan na layong tulungan ang mga overweight na pulis na magbawas ng timbang para na rin sa healthy lifestyle, gaya ng iwas bisyo, tamang ehersisyo at disiplina sa mga pulis para pumayat. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. na binasa ni Brigadier General Reynaldo Tamundong, Deputy Regional Director for Administration, na nanguna sa paglulunsad ng Uplan Bantay Kalusugan sa Hinirang Hall Multipurpose Building, Camp Bagong Diwa, Taguig City. Kailangan magbawas ng timbang o bawal na ang pulis na malaki ang tiyan. Ito ang bagong alintuntunin ng NCRPO sa pagtatapos ng taon. Sa kanilang tala, nasa mahigit 7,000 ang overweight na pulis sa Metro Manila. Ang lahat ng NCRPO personnel mula patrolmen hanggang general ay kailangang sundin ang kanilang tamang BMI o Body Mass Index. Kailangan ipakita sa publiko na responsable ang kapulisan sa kanilang kalusugan. Ang PNP Fitness Team sa panguna ni Staff Sergeant Nel Dennis Zuniga ang siyang in charge ng programa at magbibigay ng fitness workout sa mga kapulisan batay sa kanilang medical conditions. Sabi nga po ng aming regional director na si Sir Nartates, sisimulan po nila ngayon to identify muna po yung ating yung mga overweight and obese sa kanila muna. NEMSQ, RMFB kasama po dito. Then sa susunod po, I think kung di po nagkakamali, baka next year po lahat po, pangkalahatan na po ang gagawa po nito. Hindi lamang po yung mga na-identified natin na overweight and obese. So yun po yung pinaka-programa na ginagawa po ngayon ng ating regional director ng NCRPO. Gaano katagal yung sir, sa pagkakaalam po namin, ito po yung hanggat nandito po si Sir RD, continuous po nilang gagawin po ito, sir, hanggat mabawasan po. Kasi po, ang pagpapaliit po ng timbang, sir, hindi po kaagad yan ma-achieve ng bawat individual. Gradual? Yes, gradual po, sir. So, siguro, ang masasabi ko na lang po, bilang fitness coach, maswerte ang NCRPO dahil po, andito ang ating regional director to initiate this kind of activity. Napakalaking tulong po ito. For NCRPO, meron po tayong 7,400 plus na overweight and obese personnel. That is around 34% of NCRPO total strength na 23,000. So, doon na-alarma si RD, si Sir Nartates. So that's why nag-come up kami sa program na to. So, going back, after the psychological intervention, doon na po kami mag-intervene. It's medical intervention kasi hindi po natin alam kung itong mga personnel natin ay meron silang mga karamdaman na like diabetes or hypertension. They should be physically fit. Yes. So, bibigyan namin sila ng medication. After which, magbibigay din po kami ng dietary intervention. So, doon na po papasok yan. So, we will be inviting counselors from all over the region para pumapunta sa iba't ibang district natin. Kasi, to be honest, meron lang po tayong dalawang dietitian dito sa region. So, that includes me, tapos yung isa kong personnel. So, we cannot cater the entire 7,000 ng dalawa lang kami. Bibigyan natin sila ng mga meal plan. We will be counseling them on proper food serving sizes. Mga ganun pong lectures natin. And coinciding po dyan, simultaneous po yan, may medical intervention, may dietary, and meron din po tayong physical activity intervention. So, holistic po yung approach natin kasi we are targeting na dapat po nandun tayo sa recommended weight loss based po doon sa average na hinihingi lang ng ating Department of Health. Hindi po tayo mag-i-exceed, hindi po siya drastic or kumbaga biglaan na pagpapapayat ng ating mga personnel. So, ano pong average weight on that? Okay, ang ating average weight loss po, recommended weight loss po natin is 1 pound lang po sa bawat linggo. So that is maximum of 2 kilos per month. Pero dito po sa Bantay Kalusugan, ang 2 kilos po na weight loss natin ay binigyan po natin for overweight and obese 1. For obese 2 and 3, nagbigay po kami ng leeway hanggang 3 kilos po yung i-reduce natin sa kanila on a monthly basis. So, in first quarter po natin next year, by March, we are expecting na meron na po silang nabawas na 6 to 9 kilos sa mga personnel po natin. And, 3 kilos yes, per month po. Monthly po yan. 1 pound per week po kasi yung target natin. Anong weight ba dapat lang i-maintain? Okay. Sa ating pong timbang, meron po tayong tinatawag na ideal body weight. So, based po yan sa ating height.
So, yung ating ideal body weight, doon po tayo nagbe-base ng ating total energy requirement kung ilan po dapat yung kinakain natin. So, that is a different story from BMI kasi yung BMI po natin, yun po yung body mass index natin na kung saan po natin malalaman or indication para siyang risk factor para malaman natin kung posible tayo magkaroon ng mga non-communicable disease or mga sakit. So, yung body IBW natin po, yun po yung nilook forward natin na makuha ng ating mga personnel. Kasi ideal, meaning yun po yung pinaka-best or pinaka-angkop para sa kanila, based po sa kanilang tangkad. So, yun po yun. What else? We are also trying to make this holistic na gusto sana namin makapag-provide kami ng mga medication din sa ating mga personnel. Mula rito sa lungsod ng Taguig, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines.